Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At ang ating verse for the day ay nasa James 4:8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangalinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Ang kalinisan ay pisikal, ngunit ang kadalisayan ay isang isyu sa puso. Ang hangarin ng Diyos ay humarap tayo sa Kanya na may dalisay na puso, higit pa sa panlabas na pamantayan ng kadalisayan. Ito ay kagiliw-giliw na ito ay hindi sinasabi ang dalisay sa katawan. Nakikita namin sa talatang ito na maaari mong panatiling malinis ang iyong sarili mula sa pakikipag-ugnayang sexual, ngunit nakikipaglaban pa rin sa kabuktutan sa iyong puso. Ang kadalisayan ay kung ano ang namamalagi sa likod ng sopa at kalinisan lamang ang nakikita ng mga tao. Kadalasan hinuhusgahan tayo ng mga tao sa simbahan batay sa ating pisikal na kalinisan kung ano ang nakikita nila. Ngunit hindi nila nakikita ang kalagayan ng puso sa parehong paraan na nakikita ng Diyos. Nakikita ng mga tao na wala ka sa isang relasyon at alam nila na ikaw ay isang birhen. Ngunit kung minsan ay hindi nila alam na mayroong isang lihim na labanan sa kabuktutan na nagtatago sa likod ng lahat. Tanging kapag tayo ay may iisang isip o puso sa ating paglilingkod sa Diyos, maaari nating hanapin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso, buong pagkatao. Ang hanapin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. Ang pagiging may dalawang isip at hindi nag-iisa o buong puso para sa Diyos ay isang kasalanan. Sinabi ni James sa mga Kristiyanong may dalawang pag-iisip na, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang pag-iisip. Ang dobleng pag-iisip ay maaaring ilarawan bilang karnalidad o kamunduhan. Kapag ang Kristiyano ay nagsisikap na pasayahin ang Diyos at nakikibagay pa rin sa mundo sa parehong oras, sila ay may dalawang pag-iisip. Ang kanilang katapatan ay hindi sa mundo o sa Diyos. Tanging kapag ang Kristiyano ay naghahanap at naglilingkod sa Diyos ng may kaisa-isang pag-iisip at ng buong puso, sila ay naghahanap at naglilingkod ng may katapatan. Anumang kulang dito ay kasalanan. Upang mas maunawaan kung ano ang personal na kabanalan, dapat tayong magsimula sa kabanalan ng Diyos. Ang salitang kabanalan kapag tinutukoy ang Diyos ay nangangahulugang paghiwalayin. Binibigyang diin nito ang kanyang paghihiwalay at pagkahigit sa kanyang nilikha. Ang kanyang kapangyarihan sa loob nito at ang kanyang pagiging perpekto sa moral na nag-uugnay dito. Walang anuman sa sansinukob ang malayong katulad ng Diyos. Siya ay natatangi at ganap na iba. Walang makapipigil sa kanyang kalooban at ang lahat ng nilikha ay umaasa sa kanya para sa paminsan-minsang pag-iral nito. Walang kasamaan o moral na kapintasan sa karakter ng Diyos. Ang gayong mga katangian ay ganap na kontra sa kanyang kalikasan. Ang kabanalan ay pinakapangunahing at nangingibabaw na katangian ng Diyos. Ginawa rin ng Diyos ang tao bilang tagapagtanggol. Malinaw na inutusan ng Diyos ang tao na bantayan, alagaan at protektahan ang kanyang kapaligiran. Binigyan siya ng mga tiyak na utos na pangalagaan ang buhay sa hardin. Sa halip ay sundin ang mga tagubiling iyon. Hindi ginamit ni Adan ang kanyang bigay Diyos na otoridad para proteksyonan si Eva at ang kanyang sarili. Pinanood niya lang na nilinlang ng dyablo ang kanyang asawa. At pagkatapos ay pinahintulutan niya ang dyablo na nakawin ang kanyang matalik araw-araw na pakikisama sa Diyos. Ginagamit ni Satanas ang pinakamabisa at mapanlinlang na sandata na magamit upang salakayin ang mga lalaki sa kanilang mga pinakamahina na lugar na likas nilang atraksyon sa kabaliktaran ng kasarian. Ginagamit niya ang mga babae para sirain ang unit ng pamilya at paghiwa-hiwalayin ang mga simbahan gamit ang isang napakabanayad na paraan na nahuhuli nito ang mga lalaki na
ng hindi namamalayan. Bago nila malaman ito, sila ay walang pag-asa na nasasangkot sa mga relasyon sa labas ng kasal at nagtataka kung paano ito nangyari. At ang mga ministro ay partikular na mga target ni Satanas dahil ang kanilang mga kaibugan sa moral ay sumasalamin sa Kristyanismo at sa simbahan. Huwag ikumpara ang iyong asawa sa ibang babae, sa isip man o sa salita. Patuloy na purihin siya at tanggapin kung sino siya. Huwag hayaan ang iyong sarili na ipares sa ibang babae. Kahit gaano pa ito ka-inosente o spiritual, huwag magpayo sa ibang babae na walang ibang tao. Mas mabuti ang iyong asawa na naroroon. May malaking kahalagahan sa pagpapasakop ng ating sarili sa Diyos. Kapag isinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, mas malalabanan natin ang dyablo at tatakas siya sa atin. Ang pagpapasakop sa Diyos ay nangangahulugan na tayo ay nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kapag isinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, kinikilala natin siya ang Kanyang Panginoon sa ating buhay. Dapat nating talikuran ang ating mga sariling hangarin, pag-asa at kagustuhan at piliin na sundin si Jesus saan man siya humantong. Maaaring mahirap magpasakop sa Diyos kung minsan, ngunit ito ang dapat nating gawin. Mas madaling makinig sa ating makasalanang kalikasan at sundin ito kaysa magpasakop kay Kristo. Mas mahirap magpasakop sa Diyos, ngunit ito ang tamang gawin. Bilang mga Kristiyano, matutulungan tayo ng banal na Espiritu na magpasakop sa Diyos. Dahil ang banal na Espiritu ay ang ikatlong miyembro ng Trinidad. Siya ay Diyos. Matutulungan tayo ng banal na Espiritu na magpasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pagsunod sa Kanya. Sa tulong ng banal na Espiritu, maaari nating linangin ang mga bunga ng Espiritu sa ating buhay. Ang mga bunga ay binubuo ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotion.